Malakas ka ba umigo? Tanong mo. Ay, hihigupin ko muna. Gusto ko yan. Higupan na daw, higupan na. Bilisan nyo, patayin nyo na yung camera, higupan na yan. Hihigupin. Na-damage lang yung throat ko. Kasi yung sore throat mo nga parang may buhok-buhok eh. Kasi higup ako ng higup. Ayun na naman yung mga comments. Babaeng para sa lahat. Well, siguro dito, Baka magulang sabihin niya. naman, What's up mga Skynam? Welcome to TU Bray Podcast. At syempre, nandito na naman tayo sa isang episode na special. Dahil for the first time, meron na akong guest co-host na at least twice a month. Lalabas na siya dito. Pero bago ko ipakilala yung guest natin, yung guest co-host natin, is syempre mag-subscribe muna kayo dito sa YouTube channel. Lalo na kung gusto niyo yung mga ganitong content, yung mga podcast, di ba? Na merong Maniac with a Purpose na podcast. Diba? Siyempre, papakilala ko na siya, ang aking guest co-host na lalabas twice a month dito sa aking TU Bray Podcast. Walang iba, kundi ang pinaka-sexing, pinakamaganda, pinakamatalino, Cheska Balino. Hi guys! I'm back and again and again and again. Hanggang magsawa kayo, andito ako. Ayan. Tingin ko hindi naman magsasawa. Oo, dapat lang. Charot. Oo, hindi naman sila magsasawa. Kasi nga daw, nakita mo na yung nilabas nating reel. Yung nilabas kong reel, yung size mo. Yung size na gusto mo. Ganyan. Parang, ang dami nagsasabi doon, proud na proud siguro parents nito sa kanya. Mga ganyan. Mga ganon. Sabi ko nga proud talaga. Oo. Na parang pinag-uusapan lang natin na kung mag-judge yung mga tao, parang babaeng para sa lahat. Oo. Parang ganon. Oo. Na ganon na kagad yung Hindi ma-joke yung mga tao ngayon eh. Oo. Hindi sila ma-joke. Medyo sensitive sila. Ang sa akin naman parang content lang siya eh. Oo. At saka hindi naman, it's a normal thing na pinag-uusapan talaga. Yes. Dapat talagang pinag-uusapan. Ba't kayo mandidire? Ginagawa din naman ninyo. Oo. Ito lang, pinag-uusapan lang kasi natin. Nilalabas lang natin. Oo, nilalabas. Tinatago lang nila. Wala naman tayong nilalabas na hindi totoo. Oo naman. Diba? So, lahat naman yan nangyayari. And tanggapin na natin yung henerasyon ngayon, maaga pa lang, inamumulat na sa mga bagay-bagay. Meron mga pros and cons yung sa generation ngayon. Oo. Tsaka nga pala, bago ko mag-start, nakikita nyo naman sa ating mga lamesa, meron tayong mga nakapatong na pabango. Yes. Diba? Yan, no? Sobrang bango. No, pangalan yan, Picutin. Yan yung after medyo matagal na pag-iisip, ng scent, sisimulan ko na, bali 3 scent ang ilalabas ko, pero ito yung una ng brand na Picutin. Ito yung pabango ni Tio Bray. Siyempre, Picutin. Ngayon, Cheska, in-spray ko sa'yo kanina. Oo, kanina. Oh, yung totoo baka sabihin scripted content Parang baby boy yung amoy niya, yung mga pang high school. Naalala ko kasi dito yung crush ko ng high school. Parang i-describe mo yung crush mo. Anong itsura niya para yung na-attribute dun sa pabango? Yung malinis, planchado uniform, walang gusot, walang kung ballpen or pencil na Oo. Yung naka-wax yung buhok, ganun yung parang pag nakita mo palang naaamoy mo na. So sinasabi mo bagong ligo. Yun. Ganun siya. Parang ganun fresh. Na sweet. Sweet na bagong ligo. Oo, citrusy siya. Actually, kasi mahilig ako sa citrus. So, itong unang pabangong nilalabas ko is medyo sporty, citrusy, yan yung Picutin. So, syempre, ilalabas ko yan, ililink down below ko kung saan nyo mabibili. Sa, FB page, i-message nyo lang yun, and then they can process your orders. So, nakikita mo, okay siya? Okay siya. Siguro pag may naamoy akong ganyan sa lalaki, parang mapatigil ako. Uy! So sa'yo, ano mas importante, bango o itsura? Ano yung hierarchy? Actually, bango Oo. Bango dahil? Oo. Kasi kahit madungis ka tignan, kung mabango ka, alam mo sa tao na
hindi, may hygiene to kasi mabango eh. Okay. Pero kung kahit madungis ka tignan, mabango ka, tapos parang presentable ka pa din. Hindi yung malinis ka tignan pero may putok ka naman, di ba? So, mas malaking factor yung mabango siya. Oo, yung bango. Okay. So, yun nga talaga ngayon. Sa nangyayari ngayon, nagiging accessory na kasi ang pabango. Yes. So, kasali na siya. So, ayan na. Proudly presented by Tio Bray Picotin Perfume. Yan. Kung saan, ang picotin pala, ibig sabihin yan, yung pikot. Mapikot. Pikot, yan yung shotgun wedding, napipikot ka, yan. So, pagka ginagamit mo to, most likely, mapipikot ka. Makakapikot ka ng babae pag ginamit mo. Mapipikot ka ng babae. Yan. Okay. So, ngayon, naiirita na ako, Chess, Bakit? dun sa Golden Retriever Boy. Uy, golden. Parang lagi ko siya nakikita Actually, napanood ko lang to once. Once ko lang to napanood. Actually, shinare ko yun, nakita mo. Napanood ko siya once. Oo. So, anong i-define muna natin. Define muna natin, yung ano ba yung Golden Retriever Boy. Okay. Parang siya sa mga ideal type ng mga babae ngayon. Bukod sa high value woman, man pala, sorry. Bukod sa high value men, sa mga manipulated men, mga tambay, isa yun sa mga type ng mga babae ngayon. Okay, Golden Retriever. Okay. Sabi ni Google, okay, named in reference to the beloved dog breed, a Golden Retriever boyfriend is a partner who is wholly loyal, supportive, and pleasure to be around. They're often social butterflies whose upbeat, goofy energy can brighten anyone's day. Okay. Social butterfly, upbeat, goofy energy can brighten anyone's day. So, sa akin, okay, on a zenial perspective, di ba? Para sa akin, yung Golden Retriever boyfriend is a people pleaser. Ganun ko siya tingnan. Na sa akin, sa'yo, ano ba tingin mo sa Golden Retriever na boyfriend? Na-imagine ko siya na parang ayun yung boyfriend na cute, supportive, na parang nabavibe ko siya sa mga TikTok na mga couple. Na parang hindi yung katulad ng iba na masculine kasi. Parang itong Golden Retriever, hindi siya masculine. Soft boyfriend siya. Okay. As a Golden Retriever, very soft, di ba? Okay. So, ikaw ba, being 19 years old si Cheska, by the way, gusto mo ba yun? Ako kasi, sa ugali ko, feeling ko hindi kami magiging okay ng ganon. Okay. Kasi very, ako fierce. Hindi ako yung soft. May soft ako. Pero yung more on, fierce talaga eh. Parang hindi, clickable to each other. Okay. So, hindi siya okay sa'yo, yung Golden Retriever. For me, hindi siya okay. Pero bakit gusto nung mga, sabi mo, kanina, gusto ng mga babae na kasi nga, attract sila? Very supportive. Lalo na sa mga, nakikita ko yung mga couple ngayon sa social media. Parang ganun sila eh. Parang ganun yung mga boyfriend nila. Okay. So, may mga friends ka bang Golden Retriever yung boyfriend? Meron naging. Tas may mga ex sila and naging gano'n. Ano yung insights nila? Were they happy? They are. Oo. Very sila, yung clingies. Parang it's all about sweetness. Okay. Ganon. Oo. And healthy relationship naman kasi si boy, very supportive naman siya sa girlfriend niya. Hindi na, so parang walang toxic na nangyayari din sa kanila. Okay, bakit sila naghiwalay kung very happy? Hindi ko na inalam kung paano sila naghiwalay. Oo. Pero nakikita ko, okay siya sa ibang aspect ng girls. Oo. Kasi may ibang girls ngayon na the very independent women na ayaw nila ng ganong klaseng lalaki. Gusto nila yung rar. Yung pag nakita mo pa lang, alam mo na. Oo. Parang high value woman nga, yung ganon. Oo. Mas above sa kanila. Depende sa babae. Talaga. Pero ikaw ba, mas ka ba? Mas gusto mo ba yung mas above sa'yo yung, not really above, pero ibig sabihin yung lalaki is someone that you can look up to. Yeah, someone that you can, yung magiging mentor mo, or magiging... Yung mas above sa akin. Okay. Pero
sa generation kasi ngayon, may mga nakikilala din ako kahit mas above sila sa akin, parang same pa rin kami ng, parang lumalabas, parang same kami ng age about mindset and maturity and ang kilos and ang lifestyle. Ilang taon tong guy na to? Nasa 30s sila. 30s, Okay. 31, ganun. So, same level. So, ibig sabihin, it only proves a point na ang lalaki, late bang mature. Kasi, scientifically speaking, ang brain ng lalaki, nabubuo siya ng todo kapag mga siguro nagsisimula ng mga 30 or doon siya yung amygdala ng brain ng lalaki. So, doon siya nabubuo. So, mas nagmamature ng maaga ang mga babae. So meaning ang maturity mo, yung maturity mo ng 20 years old, maturity ng lalaking 30 years old. Tama ba? Parang ganun. Pero it depends pa rin sa tao. Depende. Oo. Kasi ang ni-imagine ko pag ang lalaki nasa 30s na may family, financially stable, okay. may bahay na mayroong kotse na or may something na na-achieve, big achievement na sa buhay nila. Okay. Ganun yung na-imagine ko pag 30s. Pero yung mga hindi pa yun. nakilala ko, 30s, hindi pa. Hindi pa yun. Pero I mean may stability na sila. Kahit pa paano alam na nila yung gusto nila. May binubuo na silang stability. Binubuo na. Pero hindi yung mga 30s na hindi pala sila ganun. Yung mga nakilala ko. As in, wala pa rin. Parang nalolost pa rin sila kung ano ba talagang gusto nila gawin. Ano ba talaga yung parang wala pa rin. Nalolost pa din. Di pa nila nabubuo yung stability. As in, wala pa sa 50% ng stability na kailangan buuin. Okay. So, sa akin, yung lalaking 30, kasi to be honest, creating wealth, ito yung mga hindi alam ng hindi alam ng mga bata natatawa ko yung mga bata, grabe, 29 na ako, dapat mag-asawa na ako, hindi pa ako stable, teka lang, relax. Usually, ang mga creating wealth takes time. Takes time, hindi siya yung one click. One click. Kasi kahit nga ako hanggang ngayon, although I'm a bit late, kasi nga yung 20s ko, sobrang nag-party ako, sobrang nag-enjoy talaga ako ng 20s, hindi ako na pagdating ko ng 30, doon pala ako nag-start talagang magseryoso ng kaunti. So, andun pa rin ako sa process of creating wealth Although kahit papano, medyo mas stable na ako ngayon kumpara dun sa dati. Kasi yung dati talaga, tawag namin nun, forma mo, hip-hop ka, wala kang pang-ulam. Di ba? Maano ulam? Parang, parang hindi pa rin namamala yung, parang sinasabi nila nga, di ba? Yung mga bata ngayon na ma-forma. Parang asala yung binabash na maano ulam. Well, generation na pala yun. Dati na pala yun. Panahonan nyo pa. Panahon na namin. Meron pa, kumbaga parang sa akin dati, naalala ko may time nun na pag kumain ako ng sinigang, tapos kanin dun sa kainan na kinakainan namin sa Espanya, tapos may Mountain Dew, splurge na yun. Alam mo yung, wow, splurge na to. May time na ganun. Kasi banda ako nun. Ang gig ko, hindi ko nga alam paano ako nakabayad ng renta. Ang gig ko noon, once a week lang. Ang kinikita ko, 1,000, 4,000 naman. Ang renta, 1,500. Tapos ang mga ganyan. Hindi ko alam paano ako nakabayad. Pero single ako noon, wala pa akong anak. Pero ngayon, hindi na pwede yun. Pero my point is, may journey yan. Yung creating wealth, huwag kayong mainip. Matagal talaga yan. Okay. So 30 years old, nagsisimula ka pa lang, dapat medyo, actually, hindi naman requirement, pero dapat medyo may linaw ka na kung saan yung trajectory ng buhay mo. Kasi pag 20 onwards, yan yung mag-e-enjoy ka pa lang. Sa 20 onwards sa akin, I would advise. Prime age. Prime age. Just like sinasabi ko sa'yo, this is the time that you invest in yourself. In yourself, meaning attend seminars, read books, work out, learn knowledge na magtataas ng value mo. Kasi whatever the value you build within yourself, that commensurates with the money that you will make eventually. Yeah. So when I say value, perfect example, value, magaling ka sa social media,
may value yun. Okay, yun yung kinikita mo Anything ngayon. you do have value naman. Yung may value. Doon yung increasing value. So the more you know social media, kaya yung content creation for me, napakadami mong skills na nabibuild, na high income skill. Unang-una, natututo ka mag-market, natututo ka magbenta, natututo ka pumoject sa camera, natututo ka mag-camera, mag-production, mag-edit. So madami kang natututunan. Skills ang nilalagay sa isang content creator. Na lumalaki. Kung mag-aaral ka talaga ng todo, eventually it will pay up dividends in your life. Na tumataas yung mo. Tapos at the same time, tanggapin na natin yung totoo. Madaming opportunities ang sikat. Totoo. Privilege, kumbaga. Madaming privilege. Maraming lumalapit na negosyo, madaming Kasi sa panahon ngayon, puro online puro media na lang Ang media ngayon, okay, ang media ngayon is social media na. Yung CNN, dati meron CNN na ano ko lang to, itong kailan. Yung CNN, nagpalabas ata sila ng isang balita na alam mo kung ilan ang views? Diba? News. May idea ka ba? Yung CNN sa States, tsaka Fox News, ang views ilan? May idea ka? Wala, okay. Di parang naman pinapalabas. Pero tansya mo, ilan? Parang dito sa Philippines, di ba parang yung network na bibilang and end of the year, I don't know. Sa States to Sa States yung numbers na inaano ko. Tansya mo lang, ilang views meron? In a day? In a day ba? In just one day? Sa dami na mas madaming millions. Millions, for sure millions. Sa dami ng tao syempre mas malaki ang America kasi sa Philippines. So I think millions. Okay. Million siya. Time out. Pakisagot lang. Tapos lalamove ata yan. Okay. 3, 2, 1. Okay, so millions. May idea ka ilan? Magbigay ka ng number. Ilan? Tansya mo. Balita, ilang views? Around 800 or 800 up. Or million. Yeah. Or million, di ba? 800 million na gano'n. Maniniwala ka ba 120,000 at 84,000, yun ang average views nila? Today. I mean, before. May times na ganun. Yun yung average. CNN sa States to. So it only proves a point na yung 84,000, yung 100,000, minamani ng content creator yun So there's no other time to improve your value is mag-content. Yeah. Diba? Mag-content siya. So yun yung pinaka point nun. Okay. So, Golden Retriever boy. Balik tayo dun sa Golden Retriever. Retriever. Kay dog. Based on your experience, alam ko bata ka pa, but ang mga bata ngayon, tutangin na, body count nga lang. Ang tataas na ng mga body count ng bata ngayon. Sa una nga, hindi ko alam yung body count. Taka pa ako, okay. Hindi, yung una, yung kakalabas lang niya, yung kakasimula lang, nakaka-trend lang ng body count. Kasi di naman dati pa yun, natanong-tanong parang kailan lang Sabi ko, bakit lang sa sticks pa yung body count? Like, yun na naman ko. Okay. Parang, bakit binibig deal ng mga tao yun na yun? So, yun. Ano ka ba? Anong gusto mong guy? Yung Golden Retriever na guy ba? O yung guy na high value ba? High value. Kasi yung Golden Retriever sa akin, for me very sorry pero lampa ang tawag namin dun Very weak. Very weak man. Very parang lampa siguro soft dahil man. Hindi naman lampa. Very soft. I'm coming from an age na, siyempre yung generation ko, yung Xennial, yun yung matigas. Alam mo yun, yung parang ang lalaki. Pag nakita although it's toxic. It's toxic masculinity. I'm not talking about toxic masculinity. Ang sinasabi ko, yung lalaking may boundaries, lalaking alam yung gusto niya, yung lalaking kayang i-lead yung lalaki. I'm not even talking about being alpha and sigma. Fuck that. Hindi yan. Pero yung lalaking
kayang i-lead yung babae niya and lalaki. Basically lalaki talaga. Definition lang lalaki. Okay. So there's pros and cons kasi sa ano ba, golden retriever and high value men. Parang kasi ang matututunan mo sa high value men is about maturity, knowledge, different. Yun matutunan mo pag nagjowa ka ng isang ma-adapt mo yung ginagawa niya na mga skills, mga ano. Sa golden retriever naman, parang soft boy. So dun yung hahanapin mo na wala sa high value man. Kasi ang high value man, for sure wala oras sa'yo yan. Kasi focus yan sa goal nila. Hindi naman walang oras. Hindi naman. I mean, pero kalkulado. May pag may priority and commitment talaga sila, mas uunahin nila yan kung sa'yo. Yes. As a soft boy or golden retriever. Simp yun para sa akin simp. Dun yung fantasy ng mga babae na, hala, sobrang love niya ako, parang so sweet, ganon. Yung bigay gifts, support, go babe, ganon, kaya mo yan. Ayun yung hinahanap naman ng ibang babae sa high value men. Okay. Ang hinahanap naman ng mga nasa soft boy is high value men din, parang. So for me, siguro yung hati-hati 50. Kasi ayoko naman ng isang matigas na high value men, parang syempre maghahanap ka pa rin ng sweetness ng feel mo. So ako 50-50 pa for now. Okay. Parang hindi naman sobrang sweet, hindi rin sobrang focus sa goal, ganun. Sa akin naman, do you agree? Yung 50-50. Do you agree dito sa akin? For me, the ideal relationship is when a girl chases a man and the man chases his goals. Do you agree? I agree with that kasi, pero you can chase your goal both magkasama. Hindi, what I mean is, kasi, yun nga, going back, simp. Sa mga simp, yung mga simp, maya message ng message, bigay ang gusto ng babae, bigay ang parang pag nag-cheat yung babae, kumbaga para sa akin, ang simp doormat tinatapak-tapakan lang. Parang ganon. Sa akin kasi, mas madami by percentage, mas madaming relationships ang nag-fail sa mga, kasi yung lalaki nahabol niya yung babae. Nilagay niya sa pedestal yung babae. More than his self-development, more than his purpose, more than his goal. Pero yung lalaking nag-focus sa goal, you can never go wrong. Yeah. Nag-focus sa goal, kasi yung lalaking ito becomes a good provider. Yeah. Becomes a good protector. Same as sa woman din. Parang pag hinabol nyo yung goal nyo, mas inunay nyo yung goal nyo kaysa sa mga lalaking tambay, manipulative, and whatsoever. Kung mas inunay nyo yung self nyo in yung goal nyo, same lang din. And kung ganun kang klaseng woman at kung ganun kang klaseng men, kayo lang magkakatuluyan yan. Kasi yung mga iniwan yung mga past, andito sila, andito na kayo. So sila lang din magkakatuluyan yan, ang high value man at high value woman. So kasi sila yung yung type ng isa't isa. So parang sinasabi mo ba yung mga nalalaga sa'yo kasi nagle-level up ka, ganun ba? Ha? Nagle-level up ka na, kaya nalalaga sa'yo yung mga Oo, lalagas na nga Bye! Kung nanonood ka man, alam ko nanonood ka kasi lagi na sila send sa akin ng mga vlog Pero tingnan mo huling usap natin. Yeah. Alam mo ba, yung iniwan kita. Kasi I know to myself, I didn't deserve you. Ang daming opportunities. Sobra. Diba? As in, hindi ko na siya iniisip actually. Sunod-sunod. Yung schedule ko punong-puno siya. Yung diba? schedule ko punong-puno Diba? Yeah. Yun yung sinasabi ko It's hard, girls, na iwanan niyo yung taong
Like, meron talagang special sa puso nyo. Pero it's more hard pag nagtagal kayo dyan. Kasi, wala naman patunguhan yan. Hindi, tsaka malalaman mo kung tama eh. Aware tayo dun eh, sa tama at mali. Pero kasi we're denying our feelings, our emotions. Oo. Dinideny natin yon, pero aware tayo dun na mali yon, na tama yon. Yeah. So, ngayon, yun, totoo talaga yun. As you move on, as you level up, minsan nagugulat ka, ba't kami naghiwalay nito? Kasi nangyari din sa akin yun eh. Naghiwalay kami nito. Bakit ako nawala ng trabaho? Bakit ako nawala ng ganyan? Bakit nag-away kami nung isang kaibigan ko na sobrang friend ko siya? Pero nakikita mo, as you move up, as you level up, meron talagang mga taong hindi mo na siya kasama sa journey dun sa taas na yun eh. As you level up, madami talagang nalalaga. Parang, So that's another... Ayun nga yung parang ngayon, na papag-usap mo sa social media na cutting off people in your life na no longer nakakatulong sa'yo na sa'yo or pinibigyan ka lang ng stress and hindi ka nire-respect yung walang boundaries, ganun. So ikaw, ngayon, ano yung avatar mo ng halimbawa, if you're kasi ang lalaki, okay, focus, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Focus ka sa goal, ang lalaki. Ang role ng lalaki is to provide, protect, and care. Ayan naman talaga ang care ng lalaki. Yung tatlo, mabigay mo yun, you're done. Nagawa mo na. Ang babae, ang purpose ng babae is to take care of the home, take care of the kid, take care of the man. Spiritually, and also take care of her well-being, which is hindi trabaho ng lalaki yun, trabaho ng ang lalaki susupport lang, lang, same sa babae susupport din, will protect the man spiritually, give the man peace. Give di lang sa man, sa home, sa home buo. Yun, ano yung avatar nung next na guy mo? Na halimbawa, yung gusto mong gusto ko, type ko. Type mo na lalaki, yung papapasukin mo sa buhay mo. Actually, wala pa. Okay, you're still figuring it out. At this point, ayoko. I know what's my type. Pero at this point kasi parang ayoko. Ayoko pa. Tama. Kasi wala akong, ayoko mag-entertain ng guy. Na wala akong time ngayon eh. And marami akong kailangan isipin. Ayoko mag-add up sa iisipin ko. Parang marami akong kailangan isipin gawin ngayon na goal na paano to, paano yan. Ayoko pa mag-add up ng iisipin. So gusto mo focused energy dun sa ginagawa mo? Focused energy sa Sa ginagawa mo. Ayoko muna bigay ng energy sa ibang person. Tama. Yeah. So yung energy na nawala sa'yo, ibibigay mo muna sa'yo. Yes, sa sarili ko, parang hihigupin ko muna. Gusto ko yan. Higupan na daw, higupan na. Bilisan nyo, patayin nyo na yung camera, higupan na yan. Hihigupin ko muna yung energy na nawala sa akin. Kasi malalang energy yun Malakas ka ba umigop? Yun ang tanong ko. Ay, grabe. Umigop ng vape. Ayan. Malakas ako. Kaya nga, I have sore throat. Kasi yung sore throat mo nga parang may buhok-buhok eh. Nadamage nga. Parang may buhok-buhok. Baka sabihin nila, kinakain ko yung sinasabi ko. May buhok-buhok. Ayan na naman sila. Ayan na naman yung mga comments. Babaeng para sa lahat. Proud siguro dito, magulang niya. Baka sabihin naman, kinakain ko na naman sinasabi ko. Joke lang yun. Nadamage lang yung throat ko kasi. Sa vape kasi higup ako ng higup ng vape. Kayo naman, masyado kayong OA. Wait mga lang. person. Anong ma-advise mo sa mga lalaki para medyo mas ano masasabi mo yung golden retriever boy na Sa golden retriever boy. Ano yung soft spot na ma-advise mo? Yung sabi mo soft spot na sa mga ganong klaseng lalaki. Like wag yung masyadong ibigay lahat ng energy sa isang babae. Kasi dyan kayo iiwan ng babae. Nakikita nila na super soft ng person na to. Parang, kaya ba ako nito ipaglaban? Or kaya ba nito ako buhayin? Kasi super weak eh. Parang, ganun niya. Super soft nila. Inyo. Siguro, wala namang masama dyan. Kasi that's the ideal man din na supportive. Pero
that may boundaries kayo or from sa mga advice ko sa mga golden retriever, in short, soft boy. Kasi hindi naman lahat. Diba? Wala namang masama sa pagiging like jolly, supportive. Ganong attitude. Pero siguro lessen that kind kasi yung tingin sa inyo nagiging tingin sa inyo ng babae is weak man na hindi kasi lang kayang ipaglaban. Kaya lang silang mahalin pero hindi kaya silang i-lead. Kasi parang nagiging feminine type na din kayo eh. Diba? Parang ganun yung ganun yung babae, supportive, jolly. Parang feminine na nga kasi napanood ko rin sa video, parang medyo feminine yung boy. Hindi, tsaka mukha siyang aso. Hindi, okay lang. Hindi, parang akala ko kasi share ko nga, sabi ko parang bakla. So, parang nagiging feminine na kayo. Diba? Paano ninyo papasundan yung babae kung parang babae din kayo? Diba? So, be more hard, yung matigas. So, gusto mo yung matigas? Kung parang gaano katigas yan? Yung sakto lang. Kasi pag sobrang tigas, grabe ka na nun. Gusto mo yung galit na galit? Ganon. Hindi naman. Ayan. Yung wag lang super babae. Gets na nila yun. Ako naman, sa akin, ang ma-advise ko sa inyo, mga guys, is be balanced. May balance yun eh. Feminine, spiritually speaking, at ito na naman tayo, feminine, masculine energy. Okay. Feminine, you are loving, nire-respeto mo yung babae mo, yung babae sa buhay mo, yung partner mo, nilalove mo, you open doors for her, di ba? Okay. Yan yun. And then you fuck her good, di ba? Kasama yun. Di ba? Feminine. Masculine energy, andyan na yun, yung pera. You have to provide. Yung security, siguraduhin mong kaya mong ipagtanggol yan. Kaya ako, inaano ko rin, marunong ka kahit papaano, mag-protect ng sarili mo, mag-martial arts ka or whatever. At least, alam mo. Yes, sa gym, marami yan, boxing. Yan. Hindi lang yung puro boxing sa kama, char. Yan. Hindi yun ang pinakamasarap na boxing. Diba? Boxing sa kama. Alam ko, type na type mo din. Nila, kalibugan ko na naman. Type na type mo yun, diba? Yun yung mga gusto mo. Sa akin yun, balansein mo. So, hindi ko sinasabing, ay, matigas lang ako. Ganyan. Hindi. Sa tingin ko, mababalanse mo yun na in a way na may boundaries ka. You don't tolerate disrespect from anyone, especially sa babae. Pag meron kang, halimbawa, may babaeng, tingin mo parang disrespectful, out. Ito, si-share ko lang, kailan lang pala. Bago ako mag-closing, may share ako. Naman yun? Ayan. Meron akong ide-date. Dapat. Ide-date. Okay. Wait lang, sorry. Tumatawa sila. Natatawa ako. Ayan. Game. Okay. Meron akong ide-date dapat. Okay. Di yan na, magde-date na. Ano yan? Lalabas. Experience ko to dati. Dati pa pala. Experience ko to dati, natatawa ako. Pero ito yung boundaries eh. Bigla ba namang sabing, all of a sudden, nangihingi ng allowance? Bigla sabi, bigyan mo ako ng Parang, wait lang ang mga high value women dapat, may pagkaganyan silang attitude dun, parang, dapat provide mo ako ng ganyan. Kasi tama naman. Nagpaprovide I have no problem with it. Pero grabe naman sa sobrang kapal na mukha. First date, buti sana kung parang medyo na kayo, matagal na. I have no problem with it. Ako sa akin, I would gladly pay for the date or whatever, or putang ina, kahit sa pang motel, babayaran ko yan, di ba? Dapat naman, syempre. Pero yung manghihingi ka ng baon sa akin, putang ina, ko sugar daddy? Di ba? So sinabi ko sa kanya na, ngayon, ganyan. Like, sabi ko, personal or online? Chat. Sinabi ko sa kanya na, sabi ko, hindi ako ganun eh. Baka ayun lang yung niya sa'yo. I mean, ayun yung thinking niya sa'yo. Exact. Hindi, tsaka, it only shows character.
nung babae. And sa akin, in a way, disrespect yun eh. Parang, putang inan to. Kung gusto nyo, Diba? kung gusto nyo perahan ng ng lalaki kung ganyan. Kami na yung 3-step ni Cleopatra. Ano ba? Nakalimutan ko. Wait lang. Knowledge, ego, and seduction. Siyempre, di naman yung pambaon. Di ba agad yun? Parang, siyempre, aralin nyo muna kung gusto nyo talaga. Tapos sabi, kasi hindi ko kikitain to ganyan, ganun para naman. Parang, sa akin, puta, sabi ko, hindi ba parang mangyayari dito, walk? Sabi hindi naman walk yun. Ano yun? Puta, isn't it that the idea of it? Sabi ko, yun, sinabi ko na lang na, hindi, wag na lang, sabi ko sa kanya, kasi hindi ako, ito sa akin hindi naman ako magmamalinis. Nagpunta ako ng mga massage parlor, nagpunta ako, nadalaanan ko yung mga kalokohan na yan. Pero para sa akin, ayoko parang hindi yun yung tingin ko na parang transactional magbabayad ka sa babae. Para sa akin, I have no judgment with people who are doing it, but this is just me. Para sa akin, ang lungkot naman ng buhay mo. Kailangan mo magbayad ng babae. Napag-usapan niya natin nakaraan yan, no? Ang lungkot ng buhay mo. Yeah. Parang, and hindi malungkot ang buhay ko. And hindi naman sa nag-iigo ko, alam ko yung value ko eh. So, wag na lang. Kumbaga sa akin, okay, sisingilin mo akong 5,000, sorry, may utang ka pa sa akin 15,000. 20,000 ako eh. Parang ganun. Yung ganun ko na sa tingnan yung sarili ko, yung boundaries, yung worth mo. Yung worth na yung sinabi ko, hindi. Hindi, next time na lang. Nakakagulat naman yung ganun. Well, pag-usapan natin ng date. Merong ngayon, topic na ano bang dapat? 50-50 ba sa date? Or parang na gano'n yung basa ko ngayon. Yan. Dapat ba 50-50 or dapat ang lalaki magbabayad ng date? On the first date? In the first place, lalaki naman talaga ang dapat magbayad dahil kayo ang nagaya ng date. Kayo ang may gusto nito. Ang babae na nanahimik na sa bahay nila. Mas enjoy nga kami sa bahay. Mismo. Yeah. I agree, Jess. Sa akin, dating. I'm not saying relationship. Relationship, majority is the guy. Pero sometimes, there will come a time na ang lalaki kaya lang ibigay 30. Then you go to 70. May times na ganun. Doesn't happen, not unless super... Actually, parang ayun yung relationship na give and take. Pero... Sometimes, ibigay ng lalaki 60, 40 sa'yo, 50-50 kayo. Doesn't matter. At least, meron kayong dalawang na provide. I mean, may lalagay kayo sa baso. Pero hindi rin naman yung laging putang ina. Lagi na lang 70% yung babae, 30% ka lang. Hindi. Minsan, ang sinasabi ko, minsan, gumagalaw-galaw siyang ganun. Okay lang yun. But if you're dating, just dating or in a relationship dating na? Dating lang. First date, inaya mo yung babae, kinang-ina ka, magbayad ka. Oo. Magbayad ka. You pay for everything. Yeah. You pay for the date. Kasi... Actually, dyan makikita ng babae kung anong klaseng lalaki ka. Like, pag dinala mo siya sa kahit sa kainan, makikita ng babae yan yung gaano ka talaga commit sa kanya, kung gaano mo talaga siya kagusto. Ang ganda nun rules of dating. Tsaka ito guys, huwag rin kayong mag-pretend kung ano yung kaya mo. Yun ang ipakita mo. Kung ang kaya mo Gloria Maris lang, by all means, mag-Gloria Maris ka lang. Or kung ang kaya mo Mary Grace, mag-Mary Grace ka lang. Kaya mo Starbucks, mag-Starbucks ka lang. 'Di ba? Walang problema yon. Kung alam nyo naman, yung i-date yung babae is a very high value woman. Huwag nyo na lang i-date yun. Mag-ipon muna kayo. Mag-create muna kayo ng pera para ma-date yung babae. Kasi baka magulat sila kahit saan pala i-date yung babae. Yung babaeng dinate mo, high value woman baka sabihin nito, gusto mo ako na naman tayo. Ang sa akin, parang yun, dun ngayon pumapasok. Gusto mo ng high value,
kailangan high value ka High muna. value ka din. High value Kasi ka yun muna. lang naman nagkakatuluyan ang high value men at ang high value women Pag healed kayo parehas. Yes. Pero minsan, ang high value woman, hindi rin siya high value. Oo, kahit- Sinasabi lang niya. Pero yung na-attract niya naman, puro toxic. Hindi ka rin high value. Pero kahit na high value woman ka or Oo. high value man ka, pero hindi ka pa healed, parang Tsaka, still ba siyempre, making you a high value man? Sinabi ko sa iyo na, 'di ba? High value man. Gusto mo high value man. Pero kung ikaw rin naman, sa nakikita mo yung mga the way you live your life, the way na ginagawa mo, hindi ka naman high value. Ba't ka ma-attack sa yung high value man? Hindi ma-attack. 'Di ba? Hindi maano sa iyo. Yan yung lifestyle. Actually, dati, may mga naniligaw sa aking high value men, syempre. Then, before, meron lang, say, ligaw ba or dating na, nasa dating phase na. Tinigil niya ako kausapin kasi nasa phase ako noon na party girl era. Nasa phase ako ng Ang party girl aga, era. 19 ka pa lang ngayon, no? Minor de edad, party girl era. At least, maaga ako mag-retire sa party. Oo. Retire na ako, guys, hindi na ako go-party. Minsan, ang problema. Wala naman, kahit ako eh. Tinigilan niya ako i-date dahil nga, lagi daw akong nasa party. Means party girl ako. High value man siya. Like, may business siya, maraming kotse. Hindi lang sa pera ang high value man, Chess, ha? Sa ano rin, sa physical, Ugali, sa mindset din niya. And sa, nakikita ko ang high value man sa kanya. Kasi sa akin, kung high value man ka, hindi mo naman tinatatong maayos din yung nanay mo at yung mga babae sa paligid mo, hindi ka rin high value man. No, game. Okay. Yan, ganun siya. So, tinigilan niya ako ligawan dahil nga, nasa party girl era ako noon eh. Okay, parang talagang magustuhan ka man ng high value man, pero pag nakita niya yung lifestyle mo at naungkat niya ang lifestyle mo at mga habits mo, iwanan ka ninyan. Mismo. Like, bye-bye. Pero ngayon nakita niya ako ulit, parang naging okay na ako. Hindi na ako nagpa-party. More on spiritually and gym na ako eh. So, nag-contact siya ulit sa akin. Kasi, kanya eh, gusto ka ng lalaki. Pag gusto ka niyan. Ma-attract mo na yun, yung tama. Na-attract mo na siya ulit. Na-attract ko na siya ulit kasi naging healed na ako. Oo. Yan, lang yan, ituloy mo lang yung process mo, wala namang fully healed, wala namang it's a continuous process. Kahit ako, nag-healing pa rin ako, nag-aayos pa rin akong sarili. I think there's more to conquer, there's more to heal, there's more to Pero yun lang sa akin, masasabi ko sa guys, alamin mo yung value mo, set your boundaries, chase your goals. Unahin mo muna yun bago yung babae. Sa akin nung panahon dati, kung wala kang pera, hindi ka marunong mangaso, wala kang karapatan magkababae. Hindi ka makakaganon. Parang sa mga mga tribo-tribo. Until now, may mga tribo pa din na ganon. May kailangan kang gawin. Oo. Hindi ka Bago hunter, ka wala makuha. ka. Hindi ka makakaganon. Ano ba ang religion yung kailangan mo bayaran yung pamilya? Para lang mapakasalan Alam ko ng mga babae. Hindu tsaka Muslim, ganun eh. Tapos yung May mga ganun din African ata, parang in the wedding, kailangan mo mag-boost ng pera doon hanggang umiti yung bride. Napan ko sa TikTok yan eh. Hanggang hindi humingiti yung bride, na ganito lang, kailangan mo mag-boost. Lahat ng family kailangan mag-boost. Man's family, yung pamilya ng lalaki. Kailangan mo mag-boost ng pera bago mapasa yung babae. Hanggang sa pera kahit magkano gusto niya. Mismo. Ganon. Mismo. Ayun. Kung ako yun, di na ako ngingit. Magdamag ako. Hindi ako masaya. So, yun lang. Ang conclusion natin dyan, set your boundaries. Be masculine, but also get in touch with your feminine side as well. Yeah, But be of course. masculine, be a guy. Diba? So, Chess, ano mga gusto mong i-promote? Okay, mga social media mo. Sabihin mo na yung page mo. Please follow my page. Kakagawa lang namin siya. Chess Cavallino Vlogs. Because I'm starting
vlogging na din. Yeah. Yan. Congrats, diba? Tapos, yung ano mo, YouTube. Lang. Yung YouTube ko, Cheska Balino Vlogs din. Yan. Start namin. Wala ka bang sponsor na gustong pasalamatan? Siyempre, Triton Studio, thank you so much. Triton Entertainment. Triton, Entertainment Studio. Yan. Boss Tio. Yan. Boss G. Thank you pa. Yan. And syempre, bumili na kayo. Yan. Mabangong. Siguro pag bumili kayo nito, mapipikot nyo ako. Ay, nako. Baka magbili yan. Mapipikot nyo ako. Mapipikot nyo ako. Yan. Gustahan tayo pag bumili kayo nito. Yan, pikutin eh. Bumili kayo, tapos pag nakita nyo ako sa daan, kasi ang daming nagme-message sa akin, nakikita daw nila ako eh. Bumili kayo, tapos pag nakita nyo ako, paamoy nyo sa akin. Mapipikot nyo talaga ako. Ow! Grabe. Ako naman, maraming salamat Triton Studios, Triton Entertainment. Siyempre, abangan nyo yung pabango ni Tio, pikutin. Yan, again, inuulit ko, mabibili nyo yan, ano ko yung link, kailangan nyo lang mag-message doon and then they can process your orders din. At maraming salamat din sa Shawar Manila, yun nga pala, sa pagkain namin. Maraming salamat, thank you. And huwag nyo kalimutan mag-subscribe dito sa channel kung gusto nyo yung mga ginagawa naming content, and also follow me on Spotify and then rate nyo na rin yung podcast. So maraming salamat guys, and it's Tio Bry and Cheska. Peace out. Oh yeah, Urban Nation. Beat Chop. Here's another one. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling, ako daw ay pabling, ako daw ay pabling. At sa chicks daw ako ay magaling, ako daw ay magaling, magaling. Babae mo daw ako. Ewan ko ba? Sa tingin mo? Babae mo daw ako. Hindi naman. Nambocha. Babaero, babaero, babaero daw ako. Babaero daw ako. Sinong may sa